bumaligtad ka at bumalik ka ulit doon, yun ang bibirahin sa'yo ngayon. Yung iyong kredibilidad. Para bagang nabudol ka nga. Paano mo gagastahin? So meron kang 12 billion. Ngayon, dinoble mo yung 12 billion. Ginawa mong 25 billion. Anong ibig sabihin? Dodoblehin ba ang dami ng benepisyaryo? Paano mo ito ngayon igagastahin? Hindi mo nga maponduhan ang basic na kailangan ng ospital sa karagdagang mga equipment. Tapos popondahan mo itong tupad ng hinihingi lang 12 billion. Mag-ipit. Magmula sa 24 billion na proposal, itinaas ito ng House version and then mga kapatid, ibinagsak naman ng Senate version. Pero ang final result, naging 51 billion na sobrang taas. Mali. Ang tamang sagot ay pink. Pink? Mali ang dinig mo, Senator. Ang sabi ko, pink. Diba? Nagpapalit-palit ng kulay, yellow, naging pink. White sa mga rally, pero yung pink, parang ganun din. Pink? Ha? Question number 4. Sa Senado, anong SP ang tawag sa pinakamakapangyarihang at siyang presiding officer ng mga meetings at sessions? Naku, ang dali naman yan. Siyempre, SP Senate President. Mali. Open dump site na. So klaro dun pong paglabag sa ating pong umiiral na batas. Pero yung taga-DENR doon, hinayaan lang ito. Hindi po ba kaya, again mga kapatid, sorry po pero hindi ba klaro ho na naman ito? Kung sabihin na po natin ngayon nagkakaroon pa ng investigasyon na naman, pero dito po klaro ho na naman ang negligence ng mga regulators. Sorry po, ang aga-aga pero ito ho lamang po ay truth to power. Mga kapatid, hindi ho ba ito katotohanan po lamang na ating pong sinasabi dito po sa DENR na ito. Ang national tahimik pa, hindi pa po pumapasok. Siguro pinauubaya pa doon sa kanila pong local sa Region 7. Pero hindi ba dito ho, pwede na pong umaksyon din ang ombudsman kung sakasakali sa Kabisayaan kasi may ombudsman sa Visayas girl ha. O na maaari pong pumasok dito. Kung nagkulang sila at nagpabaya, baka naman pwede pong meron ng agad ipairal na mga suspension order dito po sa mga tauhan na ito at opisyales ng Environmental Management Bureau diyan sa Region 7. Opo, sorry po mga kapatid pero baka mangyari na naman yan sa ibang mga lugar ha. Sabi nga ni Jarius sa Baguio City po, nagkaroon pala ng pagguho dati. Oo, at maging dito nga po yung nangyaring trahedya dyan po naman sa Payatas. Ngayon, ito bang pagbaliktad daw ni Boss Henry, ituturing na trahedya? Abay, posible. Kasi isa siya sa mga witnesses na sasabihin na natin nagpangalan ng ilang proponents dun sa kanyang salaysay na tumatanggap di umano ng 30% na kickback. Kung maaalala po natin nung nangyaring hearing na yon kung saan maluha-luha pa siya nung sinisiwalat niya yung impormasyon na iyon. Mula daw sa puso yung kanyang pagsasabi ho ng tapat. Oo. Sige, so kasi po 6:24 na, mamaya pag-uusapan natin to no? Sa punto po nga po ng mga implikasyon nito. Sinasabi ng ombudsman, ingay lang yan. Kasi we will base our reaction on the official document. Tama naman din. Totoo. Okay. Sabi ho ng DOJ, wala pa kami natatanggap na kopya. Pero ang Billionaire News Channel po ay nagbigay po ng ulat na nakakuha sila ng kopya. Enero 5 daw po ito isinumite sa DOJ. So hindi ho natin alam ang katotohanan sa punto ng talaga bang kasi ang Billionaire standing path na talagang may kopya sila. As a matter of fact, kanilang nakapanayam yung abogado ng kabilang banda, yung inaakusahan na proponent. So at sinasabi nga daw po itong retraction na ito ay umano ay totoo no doon po sa ating pong napanood. Maliban na naman kung mali ang pagkakaintindi ko kasi medyo bingi ako pero yun ang aking pagkakaunawa doon. Ngayon mga kapatid, sa punto po ngayon ng sinasabing retraction na ito, ano ba mga implikasyon nito sa particular pong kaso? Kasi nga iba si Boss Henry, nagsauli na siya
Oo, total ito 181 million. Doon sa binabanggit niya na 300 milyon daw na kanyang kinita sa mga proyekto po under sa kanyang distrito, mga flood control projects na binagsakan ng pondo ng mga proponents. Okay. Pero mga kapatid, kung inyo pong maaalala, sa report din po mismo ni Senator Ping Lacson sa kanyang talumpati po tungkol dito sa BGC Boys na ito. At maging sa isa pong report pa rin ng bilyonaryo, ito po yung print naman nila ng counterpart, sinasabi na dun pa lang po sa record ng AMLAC, ang kanya pong gambling transactions diyan sa Soler Resort and Casino na wala pong kaukulang kaparusahan na ipinapataw ang PAGCOR, ha? Wala, mga kapatid. Doon sa mga balita po na kahit na government employees o officials, pinagkakasino pa rin po nila, ang sinasabi po ay umabot ito sa 2.4 billion pesos. Doon pa lang po, ha? Doon sa pa lang, record kulang na. mismo. Okay. Oo. So sa AMLAC, 2.4 billion pesos ang naitaya sa mga kasino, pero ang gusto niya ibalik 300 million pesos lang. Yun ang naipangako niya nung una, di ba? Para maging parte nitong witness protection program natin. So magkano yun sa isang araw, Ted Filon? Kung 2.4 billion pesos yan. Napagsusugal mo. Oo, napagsusugal mo. Magkano? Abay, 3.4 million pesos a day. Kung sakasakali. Kung sakasakali, ilan na kaya ang mapapagawa at mapapagamot nating mga kababayan natin dyan sa 3.4 million pesos. 2.472 billion pesos. Magkano ulit yung kailangan for the cancer facility, yung binabanggit mo? Dito sa 9 billion. 9 billion ba? Oo, Konti 9 na lang. billion. Kalahati na to ng cancer Pero facility. pwede na itong ipagpatayo noong kanilang medical arts building diyan sa Lang Center. Magkano lang? That's only about 1 billion. Mahigit. Naku po. Sobra-sobra pa pala ito. Yes, ma'am. O sige po, 6:28 ng ating oras. Pag-uusapan natin to, kasi sa usapin, mga kapatid, na sa punto ng sa senaryo na, okay, assuming lang po ito, assuming lang. Ako, si Boss Henry, kinausap ako. Merong nakipagkasundo sa akin. Iatras mo na yung kwento mo na yan. Baguhin mo na yan. Tapos kami na ang tutulong at bahala sa'yo. Paano yun? Nagbigay na ako. Hindi. Nagagawan natin ng paraan yan. Basta ituloy mo lang, itong ating pinag-usapan. Nababawiin mo ang lahat ng iyong salaysay. Wag mo nang isipin yan. Ikaw kasi, kung yan sinuli mo na yan, ginamit mo lang sa mga abogado, baka naidepensa ka pa na maayos. Ngayon umamin ka na. So, pwede mong bawiin yan. Okay. Sige. Binawi ko na. Nung binawi ngayon. Nung binawi ngayon, eto na. May mga perjury na sinasabi, sandali lang. Hello? Paano mo sasabihin wala kang kinita, nasoli ka nga ng pera? Hello? Hindi ka ba nag-iisip? Ano ka ba? TANGA ka ba talaga? Ano ka ba? Paano ka na-influensyahan na bawiin ang iyong statement? Oo nga, ano? Mas delikado siya. Oo nga, ano? Oo nga, hindi ko naisip yun. Sabihin ko na hindi ako kumita pero nagsoli ako. Oo nga, ano? Para naisahan ako. Para nabudol ako. Pero baka kasi talagang, malay mo ko ang pangako, akong bahala. Di ba? Diba? Ako ang bahala sa'yo. Hindi ka Tutulungan ka makukulong, tutulungan ka namin. Pero gusto ko lang sabihin kay Boss Henry, maging sa mga kamag-anak niya at loved ones niyang nakikinig, kung kayo'y dadalaw sa kanya, balikan niyo po yung mga nangyari noon na may kinalaman sa mga ganitong uri, di ba, ng Mga pagnanakaw o pangungupit ang laging nakukulong. Anyway, Ayaw nasa ibaba, Boss Henry. So nung nag-statement, then bumalik siya, ay naku, oo nga, no? Andali, babaguhin ko ulit. Aaminin niya ulit? Babalikin ko ulit. Aaminin niya na ulit. Okay, so babalik siya. May oras pa siya para pag-isipan. Babalik siya sa tama. Oo. Okay, babalik siya doon sa kanyang unang kwento. Yun na ang aatakihin ngayon ng depensa. Nakita nyo na? Nakita nyo na? Kasi pabago-bago ng isip mo. Pabago ng isip ito, Your Naku Honor. Paano mo naman pagkakatiwalaan ng isang testigong pabago-bago ng kanyang salaysay? Hindi ba ito'y nangangahulugan na gawa-gawa lamang ang kanyang salaysay? Ako yung abogado ng taong bayan. Ano? Pero Your Honor, kitang-kita naman po sa bank records ng taong ito. Hindi tumutugma. Hindi po nagtutugma sa kinikita niya sa DPWH. Doon pa lang sa naipatalo po niya, base sa record itong casino na ito, makikita na
na may pangungupit talagang nangyari. Paano mo naman nasisiguro, Madam Attorney, na yung perang pinasusugal niya ay ninakaw? Malay mo, paggising niya sa isang umaga, nakita sa kanyang garahe ang tambak na pera. Abay, sana all, kumpanyero. Kung ganoon, sana all na lang. Sige, Oo. huwag natin ubusin tong ating oras kasi tayo magbabalita na. Ay, Di ba, oo nga pala. Pag bumaligtad ka at bumalik ka ulit doon, yun ang bibirahin sa'yo ngayon. Yung iyong kredibilidad. Para bagang nabudol ka nga. Bini, para po sa diskusyon tungkol sa tupad na ito. Bago po tayo magkaroon po ng mga importanteng mensahe, girl, kaya lang po nga natin gusto malaman, sino ho ba ang accountable official dito? Kasi hindi po naman po, mga kapatid, maitatanggi itong report ng COA. Kasi pag sinabi sa atin na we are improving the system, of course, parang sa lahat po naman yan, work in progress. Para ho mabawasan ng leakage, ika nga, yung pong pagwawalda sa pera. Kasi nga, sa mga nagdaan, of course, hindi naman po din, with all due respect, hindi naman aamin din po yung kagawaran na nagagamit nga sa politika, di ba? Pero meron pong mga reports din na may mga politiko na hindi man present sa payout, nandoon sila sa impluensya. Sino ba ang dapat na nasa listahan under Sino tupad? dapat tatanggap? Okay. Tama. Ngayon, ito pong sinasabi ni Chacha na COA, barangay officials. May 4 na tumanggap. Hindi lang ito, apat, no? Mukha pong ito ho ay nagkalat sa iba't iba pong mga areas. Pati nga daw po mga empleyado na ng gobyerno Kung empleyado ng gobyerno, ano ho ito? Gobyerno as in LGU? Hindi po ba? Kaya ang atin lang pong punto ho rito, mga kapatid, is, maganda yung programa, fine. Pero yung pong abuso, di ba? Yung pagkakawaldas doon sa hindi naman dapat ngan tumanggap. Kasi hindi biro na ito po'y pinalaki ng Kongreso. Ang hinihingi lang po nila, 12 billion. Ano ang naging formula dito? Bakit naging 25 billion? Ngayon pa lang sila magpupulo ngayong Biyernes para pag-usapan kung paano ito. Eto na. Hindi ba? You know what I'm saying? Parang doon sa maifif. Ang maifif, mga kapatid, sa original pong proposal mismo ng tanggapan ng Presidente, 24 billion lang. Ginawang 51 billion. Ano mathematics nito? Si ma'am, hindi niya masasagot ito. Oo, hindi niya nasagot. Kasi hindi ng naman siya diretsyo. congressman o senador na bahagi po ng BICAM. Oo. Hindi po ba? So ngayon, ang tanong nga dito, kaya ako nagtanong, baby girl, ito ho bang 12 billion sa NEP proposal mismo ng kagawaran? Yes. Oo, yun ang sabi niya. At hindi lang daw po ito sa tupad nga. Binasa ko po yung mga programa ng DOLE, fine. Pero yung 12 billion, may calculation yan. Oo. Kasi nga sa budget call ng Budget Development Coordinating Council, kanya-kanya yan ng proposal. Saan nyo gagamitin? Paano mo gagastahin? So meron kang 12 billion. Ngayon, dinoble mo yung 12 billion. Ginawa mong 25 billion. Anong ibig sabihin? Dodoblehin ba ang dami ng benepisyaryo? Paano mo ito ngayon igagastahin? Hindi mo nga maponduhan ang basic na kailangan ng ospital sa karagdagang mga equipment. Tapos popondahan mo itong tupad na ang hinihingi lang 12 billion. Ano naging formula ninyo at mathematics para gawing 25 billion? Tama yung tanong mo. Saan nila huhugutin ngayon yung mga bagong benepisyaryo kung originally 12 billion pesos lang ang proposal nila? Saan sila maghuhugot ng pangalan ngayon? Baka kaya nangyayari ito. Baka kaya nagkakaroon ng double availment ng tupad program na dapat hindi nangyayari. O baka naman pakikialaman ni congressman sa kanyang distrito yung listahan ng tupad beneficiaries. Huwag ka mag-alala. May O baka provision. naman pakikialaman po mga kapatid ng gobernador o nung kaalyado, kamag-anak ng congressman o party list yung mga beneficiaryo. Total, ngayon magdududa ka. Hindi po ba? With all due respect. Alam mo, tama yung nabanggit mo. Actually, ang dami nga nagko-comment kanina habang kausap natin si Madam. Punta daw tayo on the ground para makita natin kung sino talaga yung tumatanggap nitong tupad. Yun ang sabi niya. Alika kayo, Manong Ted. Punta kayo dito sa area namin para makita ninyo na dito sa area namin ang tumatanggap ng tupad ay yung mga kaklose daw ni Cap. Yun ang sinasabi kasi nabanggit mo rin kanina, may barangay consultation ito kung sino yung mga magiging benepisyaryo. Kaya di natin maikakaila na minsan, itong mga tumatanggap na ang tawag ng mga budget watchdog ay soft pork, yung mga kaklose ng politiko at kaklose ni Cap. Yung mga totoong nangangailangan, nakatanggap po ba kayo? Kasi nga itong tupad para saan ulit? Partner, baby, sino dapat ang tatanggap nito? Para sa mga displaced workers. Nawalan ng trabaho. Bibigyan ng hanap buhay ng gobyerno. Ang dami kong kilala talagang nawalan ng trabaho, hindi naman kasama dito sa tupad list.
Oh. Mga kapatid, kasi ang Bicameral Conference Committee, BICAM, simplihon lang naman usually po ang kanila pong papel, di ba? To reconcile yung difference. Tama? Pero ikay magtataka din dito nga po sa resulta po nitong BICAM ng 2026 budget. Dahil halimbawa nga itong tupad, ito po mga kapatid, ay itinaas ng Kamara de Representante. Pagkatapos, ito po naman ay ibinaba ng Senate. Pero yung naging resulta nito ay labis-labis pa sa itinaas doon sa versyon ng Kamara de Representante. Anyari? Kita ho ninyo? Maifip. Magmula sa 24 billion na proposal, itinaas ito ng House version and then mga kapatid, ibinagsak naman ng Senate version. Pero ang final result, naging 51 billion na sobrang taas. Nasaan yung essence doon ng reconciling? I mean, sino ho ang mga nag-impluensya rito para sabihin na dagdagan mo ng dagdagan ito? In the light nga po na ngayon, mga kapatid, kung pipila ka sa MRI na serbisyo po ng government hospitals, baka ang next na linya mo ay sa Marso na sa dami ng pasyente dahil kulang ang equipment. O may mga sira na equipment. Pero meron kang lubos-lubos at sobrang ibinibigay na pera sa gantong uri ng ayuda na meron nakikita na leakage mismo ang COA. At parang, ba't kinakailangan doblehin mo sa hinihingi ng gagasta? Saan ka naman nakakita? Hindi mo na kinakailangan maging genius, mga kapatid, di po ba? Hihingi sa iyo ang misis mo ng budget. Tama? Ang grocery, pang isang linggo. Oh. Ang hiningi ko lang sa'yo, 1,000 pesos. Kasi nga, yun ang kanyang budget. Yan. Tama? Kunwari, Oo. 10,000, may maging realistic tayo. Mga 5,000 piso sa isang linggo na budget. Yun ang Humingi ako sa'yo. Yun ang kanyang budget. Oo, Yun ang naisulat kanyang ko na yung mga paktakda. bibilin. Yun ang kanyang target. Correct. Ba't mo naman bibigyan ng 35,000? Thank you. May pang shopping si Mrs. Hindi po ba? Oo. Kasi nga, ito yung hinihingi nung gagasta. Pagkatapos, anong katwiran mo? Bakit bibigyan mo ng sobra-sobra? Habang yung iba na importanteng dapat gastahan, hindi mo pinopondohan. Siyempre, nauuna si Mrs. Favorite si Mrs. Ikaw naman. Alam mo mauna ang iba. Ikaw talaga. Sorry po, muli. Ito Kung yung sino ang malapit sa kusina, yun ang mauuna, Ted Filon. Sino naghahanda ng pagkain? Si Mrs. Dapat malaki kay Mrs. dyan. Muli po, puntahan niyo po yung website ng PPP, yung Public-Private Partnership. Isa-isahin niyo po doon. Marami yan. DOTR, meron din. Okay, nandyan din po sa under DOTR, iba-iba yan. Meron din po, of course, sa Public Works at maging DICT. DOH po, yung mga programa pangkalusugan. Tignan po ninyo. Kung meron kayong time, suriin po ninyo doon, ilan doon ang mga kailangan na ospital, gamit sa ospital na kinakailangan pang isa pribado po yung pag-acquisition. Kagaya nga po nung Cancer Institute diyan sa PGH. 10 billion lang po ang kailangan. Kinakailangan pang i-PPP. Meron din po na extension nga sa Quezon City. Ultimo nga yung Medical Arts Building ng Land Center. 1 billion lang ang kailangan. PPP pa. Bakit walang pera ang gobyerno? Wala talaga? Sure na? Sure ba tayo? Diba? Pero Sorry pang po, soft pork meron, ha? Pero ito ho yung ating... Alam ko na naririnig ko na ngayon ang ating mga kongresista pagka may lumapit na mga media dyan at ito naman ang nasita. 'Di ba? Kasi masyado tayo mainit sa maifip. Baka nakakalimutan nyo may iba pang soft pork projects. Tupad. Wow, shocking. From 12 billion going to 25 billion. Alam ko na ang isasagot nila dyan. Kagaya ng sagot nila sa maifip. Napakarami po nating mga naghihirap na mga Pilipino. Kailangan po nila ito para po matugunan natin ang kanilang pangangailangan. Because of that, Madam Chair, I move to adjourn. Okay. Okay, so Sure ako yan ang kasama sagot natin, nila. mga kapatid, ito ang sinasabing pag-atras daw ni Boss Henry. Sa mga politiko, huwag na kayong maging korap. Dahil kumpara sa inyo, ang milyonaryo, mukhang mahirap. Huwag nang mag-insert. Gamitin ang brain, manalo ng fair. Ito ang Who Wants to Be a Trillionaire?
Ang guest contestant natin ngayon ay walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Hey, kumusta? Kumusta? Uy, naku ha, Aling Luz ha. Dati tundera ka lang sa palengke. Ngayon, game show host? Siyempre naman, Sen, lume-level up na tayo. Bagay, tama. Question number 1. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay kasalukuyang nag-iimbestiga sa maanumalyang proyekto tungkol sa blank control. Clue. Nagsisimula sa letrang F. Alam ko yan. Ako, dali-dali naman. Flood control. F. Mali. Ang tamang sagot ay family control. Anong family control? Kung mapapansin ninyo, magkakamag-anak ang paulit-ulit na lumilitaw sa usapan. Magkakamag-anak ang humahawak ng proyekto at magkakamag-anak din ang tila nakikinabang. Kaya imbis na flood control, ang lumalabas ay family control. Kontrolado ng iisang pamilya kung sino ang tatanungin. Kontrolado kung sino ang iimbestigahan. At kontrolado kung sino ang hindi kailanman gagalawin. Ganun ba? Yung mag-anak na yon, kamag-anak niyo po ba? Question number 2. Okay. Ano ang ibig sabihin ng unang I sa ICI? Ay, naku, alam ko yan. Madali naman yan. Naku! Independent Commission for Infrastructure. Mali. Ang tamang sagot ay invisible. Invisible ang proseso, invisible ang mga tanong, at mas lalong invisible ang mga sagot. Hindi nga pumapayag sa live broadcast ng hearing. Kung walang nakikita, walang maririnig. May tinatago ba? Oo nga. Parang invisible nga. Question number 3. Anong P ang tawag sa isang politiko na madalas na magpalit ng partido o political stance? Nagpapalit-palit ng kulay para sa personal advantage o para manatili sa kapangyarihan? P! Nako, political butterfly yan. Mali. Ang tamang sagot ay pink. Ping! Mali ang dinig mo, Senator. Ang sabi ko, pink. Diba? Nagpapalit-palit ng kulay, yellow, naging pink. White sa mga rally, pero yung pink, parang ganun din. Ping! Ha? Question number 4. Sa Senado, anong SP ang tawag sa pinakamakapangyarihang at siyang presiding officer ng mga meetings at sessions? Naku, ang dali naman yan. Siyempre, SP Senate President. Mali. Ano pa? Ang tamang sagot, servant of the palace. Ha? Pwede ring secret protector. Naku. Let's move on to question number 5. Kompletuhin ang motto ng Senate Blue Ribbon Committee. The blank will set you free. Clue. Nagmumula ito sa letrang T. Nako! Yan, sigurado na ako. The truth will set you free. T. Mali. Ang tamang sagot, T. The tropa will set you free. Ano? Ano naman yan? Kapag tropa ka, malaya ka. Lalo na kapag kakampi ka. Ligtas ka na, ganun. Pag hindi, bahala ka na sa buhay mo. I'm sure, dama mo yan. Sa bagay. Naku, Sen, last question na to, ha? You have to get this one. Wala ka pang nakukuha. Nga eh. Question number 6. Oh. Sino itong ES na dating miyembro ng gabinete ang iniimbestigahan ngayon at idinidiin ng gobyerno? ES. Alam ko yan, Executive Secretary. Pambira naman. Mali. Ha? Bakit?
Ang tamang sagot, Enday Sara. Si Enday Sara ang ES na tinutukoy, iniimbestigahan, dinidiin, at sinusubukan nilang gawan ng kaso ng mga issue at muling ipa-impeach. Bakit? Kasi takot sila sa kapalaran nito sa 2028? Ganon? Sayang, di ko naisip yun. ES, Enday Sara. Okay lang yun, Senator Amy. Kami nga di namin lubos maisip ang kakapalan ng mga kasama mo sa Senado. Hoy! Pero, sorry Senator Amy, hindi mo na nga nakuha ang wishlist mo sa budget, hindi ka pa nanalo dito. Yung wishlist niya iniintriga, pero yung may mga insertion, dinededma. Pero meron pang isang way para maging trillionaire ka. Ha? Ano yun? Paano? Makipagplastikan ka! Pagtakpan mo sila. Manahimik ka. Magmasid-masid ka. Ipagtanggol mo ang korupsyon nila. That's the shortcut of those who wants to be a trillionaire!